Magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Tito Darbs, kilala rin bilang si Pinoy Mythos. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamangha-manghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Narinig nyo na ba ang tungkol sa mga nilalang sa ating mga matatandang kwento na ang buhok mismo ang kanilang sandata? Hindi lang basta sandata, kundi isang bagay na kayang kumitil ng buhay sa paraang walang kasing lupit at hindi mo aakalain. Ngayon, samahan ninyo akong tuklasin ang kwento ng isa sa mga pinakanakakatakot na nilalang sa mitolohiyang Pilipino, ang manlalayog o kubot sa mga rehiyong malapit sa Capiz. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento ng kababalaghan at kasaysayan mula sa Pilipinas, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para hindi nyo mapalampas ang mga susunod pa nating episode. Bago ko tuluyang simulan ay sipatin muna ang inyong mga kapaligiran at baka may nakalaylay na mahabang hibla ng buhok na wala sa inyo ang nagmamay-ari. Tara, simulan na natin. Ang kubot ay isang uri ng aswang na may mahaba at napakabilis na buhok. Ang buhok nito ay nagiging parang mga galamay na ginagamit para puluputan at sakalin ng mga kaawa-awa nitong biktima. Dinadala nito ang biktima sa isang liblib na lugar. Kadalasang nakapulupot ang tila may sariling buhay na buhok sa bibig ng biktima upang hindi nito magawang makalikha ng anumang ingay. Kapag nakakuha na ng pagkakataon ay sasakalin sa pamamagitan ng paghihigpit ng kanyang buhok o pagsipsip sa dugo ng biktima hanggang mawalan na ito ng buhay at doon kinakain. Sa ilang kwento, ang kubot ay inilalarawan bilang aswang na lipad o isang aswang na lumilipad at nahahati ang katawan, tulad ng manananggal. Ang manlalayog, na minsan ay binabaybay din bilang manlalayog, ay isang nakakatakot na babaeng nilalang mula sa mga kwentong bayan, partikular sa rehiyon ng Cagayan de Oro sa Mindanao. Isipin ninyo isang babae na ang buong katawan, mula ulo hanggang paa, ay nababalutan ng makapal at tila basang buhok. Ito ay humahaba ng humahaba, at ang bawat hibla ay tumitigas. Nagiging parang alambre na ginagamit upang sakalin o isaksak sa biktima. Ito ang kanyang armas. Ito ang kanyang paraan para manakot at pumatay. Sinasakal nito ang biktima gamit ang kanyang buhok habang sinisipsip ang lakas o life force nito. Sa ibang version, sinasaksak nito ang buhok sa iba't ibang butas sa katawan ng biktima. Ginagamit niya ang lakas na nakukuha sa biktima upang manatiling bata at malakas. Ayon sa mga kwento, ang paraan ng pagpatay ng manlalayog ay talaga namang nakakakilabot. Gagamitin niya ang kanyang parang kawad na buhok para pasukin ang kanyang biktima. Bawat butas sa katawan, ilong, tainga, bibig, ay walang ligtas. Ang mga hibla ng buhok ay dahan-dahang papasok na magdudulot ng matinding sakit at paghihirap hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga ang biktima. Isang kamatayan na hindi mo gugustuhing mangyari kahit sa iyong sariling kaaway na maranasan. Ang imahe ng isang babaeng natatakpan ng buhok na gumagapang sa dilim, na ang mga hibla ng buhok ay tila may sariling buhay, ay sapat na para magdulot ng takot sa sinuman. Ang manlalayog ay naging isang babala, isang matandang kwento na ipinapasa-pasa sa mga henerasyon para ang mga kabataan, maging ang mga nakatatanda na manatili sa loob ng bahay pagsapit ng gabi. Ngunit ang kwento ng manlalayog at ng kubot ay hindi lang tungkol sa mga kwentong bayan at kababalaghan. Mayroon itong isang napaka-interesanting bahagi sa kasaysayan, partikular noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dito, ang alamat ay naging isang sandata, hindi ng manlalayog o ng kubot, kundi ng mga Pilipino at Amerikano na nagkakalat ng mga kwento tungkol sa mga nilalang na ito upang takutin ng mga Japanese soldiers. Noong panahong iyon, ang Cagayan de Oro at ang mga kalapit na kabundukan na nasasakupan nito ay naging longga at taguan ng mga Japanese soldiers. Mahirap silang hanapin at paalisin sa kanilang mga lungga. Tuso at mapanlinlang rin sila at nagtatanim ng mga patibong sa paligid para sa mga hayop na kanilang makakain at sa mga sundalong Pinoy at Amerikanong nagtatangkang lumapit sa kanilang pinagtataguan. Dito pumasok ang talino at pagkamalikhain ng mga lokal na residente at ng mga kalyado nilang sundalong Amerikano. Gagamitin nila ang kasaysayan at ang pagiging mapaniwalaing katangian ng kanilang tuso at mapanlinlang rin namang kalaban.
Alam nila ang matinding paniniwala ng mga Japanese sa kanilang sariling mitolohiya, partikular sa mga espiritong babae tulad ng Yurei, mga kaluluwa ng babaeng naghahanap ng hustisya o paghihiganti na madalas ay may mahaba at itim na buhok. Napansin ng mga Pilipino at Amerikano ang pagkakatulad nito sa kanilang sariling kwento ng manlalayog o ng kubot. Ang mahabang buhok na nilalang na humihigop ng sigla at kabataan hanggat wala nang natira kundi balat. Kaya gumawa sila ng isang uri ng psychological warfare o psywar strategy upang magamit laban sa mga tusong kaaway. Sadyang inihayag nila ang mga kwento tungkol sa manlalayog o kubot sa mga napag-alamang lugar kung saan nagtatago ang mga Japanese soldiers. Sadyang pinalaki, pinalala at pinakalat nila ang kwento na may pagmamalabis. Ipininta nila ang manlalayog bilang isang mabangis na nilalang na gumagala sa kagubatan sa gabi na ang paboritong biktima ay ang mga dayuhang nagtatago sa dilim. Ang estratehiyang ito ay naging epektibo. Ang mga Japanese soldiers na pagod na sa giyera at nasa isang banyagang lupain ay nagsimulang matakot at lumantad. Ang bawat kaluskos sa gabi, ang bawat anino sa gubat ay iniuugnay nila sa posibleng pag-atake ng manlalayog. Ang takot na ito sa isang supernatural na nilalang ay nakadagdag sa kanilang stress at pangamba na naging dahilan para ang ilan sa kanila ay lumabas mula sa kanilang pinagtataguan o sumuko na lang. Isipin nyo, isang kwentong bayan ang naging instrumento para sa isang military tactic at ang naging resulta nila ay sadyang kamangha-mangha. Ipinapakita nito kung gaano kalakas ang poder ng mga kwento at paniniwala sa pag-impluwensya sa isipan, kilos, reaksyon at higit sa lahat desisyon ng isang tao. Ang manlalayog o kubot mula sa pagiging isang simpleng panakot sa mga bata ay naging isang bayani sa anino na tumulong palayasin ang mga mananakop sa sarili nitong paraan. Ang pagkakahalintulad ng manlalayog o kubot sa mga sikat na Japanese female spirits ay hindi lang nagkataon. Sa maraming kultura sa Asya, ang mahabang itim na buhok ng isang babae ay simbolo ng maraming bagay, kagandahan, kapangyarihan, at minsan ng panganib at kababalaghan. Mula sa Sadako ng Japan hanggang sa Pontianak ng Malaysia at Indonesia, ang buhok ay isang paulit-ulit na elemento sa mga kwentong katatakutan. Ang manlalayog o kubot ay bersyon ng Pilipinas sa archetype na ito. Isang paalala na ang mga bagay na tinitingnan nating maganda ay maaaring magtago ng madilim na sikreto at di inaasahang gimbal. Ipinapakita rin nito kung paano magkakaugnay ang ating mga kwento na sumasalamin sa ating mga kolektibong takot at paniniwala, kahit pa magkakaiba ang ating rehiyon, bayan, bansa at mga kultura. Ngayon, ang tanong, totoo ba ang manlalayog? Totoo ba ang kubot? Tulad ng maraming nilalang sa mitolohiya, di lang sa Pilipinas mahirap itong patunayan, maging hindi sa ngayunan. Maaaring ito ay isang personifikasyon ng ating takot sa dilim at sa anumang itinatago nito, sa hindi kilala o isang kwentong nilikha para magbigay ng aral at kung minsan, limitasyon. Pero ang mahalaga ay ang naiwan nitong marka. Naging bahagi ito ng ating kultura, isang testamento sa pagiging malikhain ng ating mga ninuno sa pagkukwento. At higit sa lahat, naging isang di inaasahang sandata ito sa isa sa mga pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan. Ang kwento ng manlalayog ay hindi lang isang simpleng ghost story. Ito ay isang kwento ng takot, talino, kasaysayan at ang walang hanggang kapangyarihan ng isang alamat. Ito ay nagpapatunay na minsan ang pinakamalakas na sandata ay hindi espada o baril, kundi isang kwentong mahusay na naikintal sa isipan. Kaya sa susunod na makarinig kayo ng isang kwentong bayan, alalahanin ninyo ang manlalayog. Baka mayroon itong mas malalim na kahulugan o kasaysayang tinatago sa likod ng kababalaghan. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa kwento ng manlalayog at ng kubot. Ano ang masasabi niyo sa kanila? Naniniwala ba kayo na ang mga alamat ay maaaring gamitin sa ganitong paraan? I-share nyo naman ang inyong mga opinyon sa comments section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood at sa pagsama sa akin sa episode na ito. Kung nagustuhan nyo ang ating talakayan,
Sana ay suportahan nyo ang ating channel sa pamamagitan ng pag-click sa like button at wag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating video. Ako nga pala si Tito Darbs, kilala rin bilang si Pinoy Mythos. Mga kwento tungkol sa ating masagana at kamanghamanghang mitolohiya ang natatangi kong paksa. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi.